Ayan, so welcome back po dito sa The Enrica YouTube channel. Well, meron ba tayo nakakitang feed news or video clip kung saan may mensahe po ang ating pangalawang pangulo sa mga future award-winning journalist. Ayan. Na tila mensahe din po sa ating mga journalist. Diyan po yan sa isang event sa DepEd at yun na nga, dalawa po ang kanyang mensahe. So hindi niya na po pinahaba ang kanyang speech. So una po dyan sa kanyang sinabi na kung opinyon ang inyong isinusulat, wag kayong mag-assume. Tama nga naman. Kasi alam niyo po, napansin ko na ang balita is parang opinionated na Tapos tila ina-assume na ito'y totoo na. Biro mo, opinion mo lang yan, opinion ko lang yan. Ina-assume ko na nila na totoo na ito at siyang ibinabalita sa taong bayan. So hindi po maganda yan. At kakampal po niyan yung pangalawang mensahe niya or paalala na do not lie, di ba? Huwag magbalita ng kasinungalingan. Tama nga naman guys, di ba? Dahil nga po yan ang nakakasira, nabanggit nga po ni Bibi Sara. Nakakasira po yan ng tao. Wag gagawin yun na siyang nakakasira ng tao at organisasyon. Tama nga naman, di ba po? Kung sa pagbabalita nyo po, ang segment niyan is komentaryo katulad ng ginagawa natin, Iba po yun. Pero kapag halimbawa, nasa ang newsroom or pagbabalita, di ba? Ina-assume po ng tao, mga balita po talaga yan na dapat nilang malaman. Mga informasyon. Hindi po opinion. Iba po kasi yun komentaryo ko, tulad nito, at iba pang mga komentarista sa pagbabalita. Magkaiba po talaga yun. Kaso po, ang nangyayari napapansin ko din, tila yung opinion na nila, ina-assume na nila na tila ina-assume na nila na yun na yung totoo. So, ganda po, Ganda ng mensahe na yun. And at the same time, wag po kayo magbabalita ng kasinungalingan. Kasi nga po, you are journalist. And as a journalist, dapat po talaga lahat na sinasabi nyo is research na. Di ba? Di ba? Kasi kayo po talaga pinapanood ng taong bayan. In fact, dito po sa channel natin, sa kanila po tayo nagbe-base. Or nabalita po ng ganito, nabalita ng ganyan. Di ba? So, yun na nga. If you're writing something, don't assume. At do not lie. So yan po ang magandang mensahe ng ating BP Sara. Simple lang pero napakalaman. So yun po yung ating assessment dyan or ating comment sa ating purely commentary dito po sa ating sinasabi ngayon. Pangalawa pong topic natin, susundan ko lang. Ito pong nagaganap po na banggaan sa Senate. Na ito po ni Senator Cayetano at itong si Senator ang pangalan nito, Binay. Ayan. Nagugat po yan dahil nga po yan sa usapan sa building, pagpapatayo ng building dahil bilyong piso na po na tila lumulobo na daw, At wala pa itong fixed cost kung magkano talaga. Hindi pa natin alam. At di pa nila alam, kung magkano aabutin niya. Ngayon, nag-walk out ito pong si Senator Binay at ngayon nga rin nag-file ng ethics complaint. At umabot sa mga ethics complaint po, mati na lang sila mag-usap. Sa isang kwarto na lang. Bakit kasi sa harapan ng media pa? Para ma-resolve na yan. Kasi nga po, itinayo yung building na yan ng Senate para makatipid. And at the same time, kumita rin. Dahil yung mga building na yan at entirely for Senate, pwede lang ipaupa yan. Yung mga buildings na yan. So maganda po ang
dahilan kung bakit sinimulan yan. Pero ngayon, ang sisde, tumataas ng tumataas, no? Ang cost ng building na yan. At ang matindi po niyan, ang kontratista pala dyan, yung nasangkot din dyan po sa Makati Building Parking, no? Mga binay na naman. Tapos ang ano po niyan, tawag dito, yung tawag dito, yung chairman ngayon, nang ipinatayo na yung building na yan, accounts ba yun? Si Senator Binay. Coincidentally po, ano? So ngayon, hindi natin alam kung saan mapupunta yung bangayan na naman yan. Kaya na sinasabi natin na imbis sana ang pinag-uusapan dyan para sa ikakaunlad ng ating bansa, no? Maisulong ang mga batas na makakatulong sa atin. Yan po ang mga nangyayari sa kanila. At naabangan po natin ang magiging update dyan, no? At tayo po yung magbibigay ng komento. Ayan. So yun lamang po no, ating napag-usapan ngayon, no? Sa mga nasabi po, no, or mensahe ng ating pangalawang Pangulo, no, sa mga future award-winning journalists, no? Ngayon po nagsisirculate na po yung videos or yung video clip na yan, no? Mensahe ni ano. Sa isa nga pong video, no, pinaliwanag pa ni vlogger na panatbay, ano. May maganda rin po ang minsan pagpapaliwanag, no, ni panatbay. May laman din, ano. So, yun, ang ating inaano rito, inaabangan dito. At ngayon po kasi ang mga media natin, napapansin ko, nakadikit po lahat halos, no, dito kay Trillanes pag naglalabas ng mga tapos nakasunod din po sa ating nung nag-announce po ng bigas, no, na di umano magmumura na daw itong July. So abangan po natin yan, no, na ibalita yan ng media, no, o di kaya lang dahil magsosola, hindi po natin alam. So nakaangkla po tayong lahat, nag-aabang po tayong lahat sa pagbabalita ng media, no? At pagkakataon ito, no, ng media na talagang, alam niyo yun, hindi naman po basta-basta ang pagiging media person na pinag-aaralan po yan, di ba? So pakita nyo sa amin yung talagang meaning ng pag-journalist, no? Na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Ayan po. So yun lamang po, at muli maraming salamat sa inyong lahat at tayo po ay magkikita-kita pa sa mga susunod na content dito lamang sa The Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.